Good morning, Kuya! Mga kasambahay, usapang pangkalusugan na at ngayong araw kasama po natin ang ating naturopathic medicine practitioner, si Dr. Bunny Bernardo. Good morning, Doc Bunny! Doc Bunny! Yan, Doc Bunny. Tuesday uli. Ayan, kaya laging masaya, sabi nila. Ayan, so isang pag-uusapan natin, of course, yung natutuwa yung mga nanonood ng mga kaklase ko ngayon eh. Aga pa. Good morning. Oo, nakaka-inflict yung yung tawa, yung smile, ayan. Kasi it has something to do with frequency. Diba? Mga kainin, pag-usapan namin, Doc, yung radyo-radyo, may frequency. So ano ba itong frequency naman ito sa ano natin? Makaka-relate. Kasi di ba yung mga radyo, di ba? O ilipat-lipat mo ng gano'n kasi yung frequency niya, di ba may mga megahertz? Yan. So, yun yung mga frequency na yon, katawan natin merong gano'n. Actually, in the medicine, meron sinasabing sa certain frequency, pag bumagsak na yung frequency mo, dead ka na. Pag zero, pag sobra na mga mataas yung mga nilalagnat, may gano'n level. Kaya nga, na-develop yung diagnosis, hindi naman bago yung frequency medicine. Sinasabi lang, naging ngayon lang palasa kasi ang dami talaga mga therapies na nangyayari na gusto nating humanap talaga ng kasiyahan sa ating mga pain na nararamdaman. Sinasabi nga nila, yung katawan natin, may dalawang frequency na hindi natin malimutan. Yung memories na happy, tsaka yung pain. Tama. Pain and pain. Diba? Sige nga, pag nag-isip Dalawang kayo ng opposite, mga bagay, hindi ba dalawang bagay lang talaga hindi nyo malilimutan? Yung pinaka-painful at saka yung masaya. Tama. At malungkot lang. Diba? Yung iba hindi natin maalala yun eh. Pero yung pinaka-painful mo, at saka yung pinaka-masaya mo, yun talaga ang I hope nakaka-relate. So, dalawang frequency yon. So, ibig sabihin, yung mga diagnosis natin, like yung mga to the echo, they're using frequency, electromagnetic, mga bioresonance. Sa physics, naririnig natin yung mga ganyan, di ba? So, kaya nakakakuha tayo ng, di ba yung frequency na yun, yung mga parang vibration, sound waves, yung mga ganun, vibration na, kaya tayo nakakasagap ng mga balita, yung natatransfer, yun yung sound waves naman. Sound waves therapy. And true enough, ginagamit yan. Paano naman yun? Di ba yung sa mga music? May mga music therapy. Yes. Di ba? Music therapy. So yun, isa sa mga frequency therapy sa medicine na ginagamit is to relax. Lalo yung may mga issues na mga emotional issues. Di ba, iba naman kahit hindi ka nagte-therapy, it will really turn on your vibration na ma-relax ka. Bawas yung trip mo music, lang, mahina, audible and visible to your ears. And mataas yung energy, biglang ma-relax yan, di ba? Habang nakikinig ka. And it will goes to yung rhythm, yung sleep mo. So that's yung mga frequency yan. Inaayos lang natin ngayon kasi nga marami na invention. Iba yung mga ginagamit for therapy, yung mga radiation, the chemo, they're using magnetic fields. So yung katawan natin kasi, yung mga cells, yung pinakamaliit na unit ng katawan natin, yung organs, yung tissues, at saka yung ating system, nag-uusap yan. Meron yan silang certain communication. So, yun lang yung ini-stimulate, ini-enhance, kasi may mga field yan. Kasi otherwise, kung hindi yan mag-uusap, di magkakagulo na yung sistema natin. Para yung paano mag-iisip yung brain, yung heart, and everything. So, ganun yung so dalawang sabi ko nga kanina, yung bioresonance, saka electromagnetic field. So, yan, nangyayari yan, kailangan mayroong cohesiveness. Parang isang orchestra. So, yung katawan natin, iba-iba. So, hindi pwede maging out of tune yung isa. Kahit pa yan isang, violin na out of tune, sira yun. So, ang mga nakakasira siya, of course, syempre, yung sistema natin nasisira because of the toxins. Pumapasok yung cells natin. Maganda yung minsan pag-uusap. Halimbawa, nagsisignal siya na, nagbibigay muna ng signals from one cell to another. Kaya parang dikit-dikit yan sila. And then, ito na, kailangan nating mag-regenerate uli, mag-repair, mag-relax yung may-ari ng katawan. And then, minsan nagugrupo-grupo sila o to develop yung heart, yung liver, yung kidney, yung skin, ready na magpalit. So, may mga pag-uusap na gano'n. So, and later on, from the signals, nagiging kakaroon ng vibration, sunod-sunod na yan. Sunod ng vibration, magkakaroon na yan ng transformation. So, dadali na yan. So, it will develop yung sa system natin. So, maayos, in sync. Ang tinatawag nating in sync. So, magkakasundo. Kahit sa technology natin. Ngayon,
kino-combine yan ngayon yung biophysics saka yung bioinformatics, 'di ba? Yung mga technology na talaga kailangan in sync, 'di ba? Kahit nga mga cellphone natin, iba-ibang app, pwede ma-sync sa isa lang system. Dapat ganun yung katawan natin. So minsan ang the usual na ginagamit na therapist nung araw, sabi nga ni Einstein, the future of medicine is frequency medicine. Kailangan nating iayos lang yung meron na tayong mga vibration sa katawan natin. It's just, minsan agitated yung katawan natin kasi meron mga pumapasok na hindi magandang frequency. Kaya minsan, kita mo, minsan binabaliktad, naalala ko yung nanay ko, binabaliktad na yung radyo kasi in-check na yung naririnig niyang frequency. Ibang na. Di ba? Minsan sa bintana, yung ganon, di ba? Ganon din yung ating katawan, may mga sound and then vibration and rhythm. Yan na sinusunod. Yun lang naman ang tinututukan ngayon sa frequency medicine, sa therapies na ginagamit. Kaya lang syempre kinonvert sa mga machine, ini-stimulate lang yun yung mga nasisira. Para lang yung sistema natin, halimbawa, the usual, yung halimbawa nakakapunta, hindi ba tayo naiisip natin, yung naglalanghap tayo ng oxygen, we inhale it, and we out breath, merong rhythm na nangyayari yan. Hindi lang naman tayo humihinga at humihinga at nang i-inhale, exhale, just for the sake na ganon. So yun, ganon din yung ating mga sistema. So pag habang ina-oxygenate yan, even the rays of the light, yung light therapy is also frequency, di ba? Kaya nga minsan nga may mga light, di ba, ginagamit, yung mga radiation natin, is also a light therapy yan. Oo, even yung ating mga MRI, yung pag-detect ng mga brain, ginahanap yung electromagnetic field. Kaya pag may nakita dong certain na spot, di ba, masasabi natin, ito may bukol, may ganyan. Oo, so, okay lang sana kung halimbawa yung mga nakukuha natin yung mga ganyang frequency na magaganda, yung negative ions galing sa bundok, sa dagat, sa bukid. Pero kung hindi natin nagagawa yon, so kaya yung medicine naman nag-i-innovate din to develop mga certain yung machine na pwedeng katabi mo lang. Halimbawa gusto mo mag-hydrogen infusion. Diba, may mga pain ka sa likod. Or even sabihin, punong-puno yung isip mo, patong-patong iniisip mo. So, pwede ka lang mag-hydrogen infusion or oxygen infusion, nasa katabi mo lang. And while listening to music, imagine mo may sound therapy ka na, may hydrogen therapy ka pa na. And then plus of course, kung meron ka magandang water, na maganda, halimbawa hydrogen water. So, sabay-sabay yung therapy mo. So, ito from nature lang naman, and we just need yung parang sistema na inayos. Parang nire-replicate, Doc, yung condition na nandun ka sa environment na natural. Correct. Tapos itong mga therapies na to, parang same sila lang ng effect. Correct. Para ka lang halimbawa na para ka nagtanim sa bahay mo ng garden. Nag-create ka ng garden na ito yung relaxant na environment na perfect. Lalo kung halimbawa marami kang issue, halimbawa yung lalo ngayong mga bata ngayon, ang daming mga informations and open for everything, mga ganyan. So, tapos nagkakaroon ng mga issues sa emotions, ganyan. Kanina nga lang pinag-uusapan na meron isang bata nga gusto mag-suicide. Bata Kasi pa. nagpapaalam sa magulang. Last Friday, ganun din, meron akong isang talaga na nalulungkot ako kasi bata pa, isang 18 years old, talagang puno-puno ng problema along the line. So, ito yung kailangan ma-induce. Alam mo ba, pag binigyan mo lang ng frequency therapy, sa hydrogen infusion lang, gamit yung air therapy, talagang nare-relax, may nakakatulog na siya. Ganon. Iba yung may issue, halimbawa ng mga indigestion. Kaya nga, di ba, meron mga RF, mga frequency, di ba? Yung mga hindi natutunawan, or yung matagal matunaw, or minsan naman, yung mabilis yung mga digestion. Di ba? Frequency yan, radio frequency yan eh. Na talagang akala natin, pinaplansya lang, pinahihirapan. Akala namin, Dok, talaga, pampaganda lang yun. Oo. Diba? Ginagamit Aesthetics din. lang. Actually, yung ginagamit naman na machine nun is gumagamit ng heat therapy para yung frequency ng digestion mo, yung mga system mo na, alam mo, natutulog yung malaki mong, or yung bituka, yung mga maliit mong bituka, ginigising lang, ibinabalik lang yung regular state niya. Yung regular frequency. Alam mo, ang frequency mo is 110. O, ibabalik yun sa 110. Hindi na nag-overreact yung mga frequency mo. Tapos yung mga vibration, tamang rhythm lang. Hindi nag-overreact. Kaya minsan yung puso natin, nakikita di ba yun? Sa ECG, di ba? Makita niyo yung result. Meron mga nagagano na biglang pa-fluctuate sa taas, baba.
Yung ganon. So, ibig sabihin, meron ng problema. So, baka nagkakaroon na ng mga certain toxins, yung mga cholesterol, triglycerides. So, kailangan ayusin. So, they're also using yung mga diagnosis ng mga ganon frequency. Yun din ang ina-alarm. Ina-alarma yung katawan natin. Otherwise, kung zero frequency ka na, dead na yon. Kaya wala na yun. Kaya kailangan natin. Kaya yung even yung halimbawa ng lalamig, if you notice, sa mga traditional medicine, yung mga albularyo, malamig ka, ganyan, ibinabalik lang yung init ng katawan mo kasi punong-puno ka ng lamig. Nangsahi Oo, di ba? Inaano nila, pinipressure. Ito, isa yun sa mga natural therapy naman, yung mga acupressure, touch therapy, yung mga massage, yung ginagamit ng mga PT. So, ginagamit lang naman nila yung sarili nating frequency. Ibinabalik lang yung voltahe ng normal na voltahe ng katawan natin. Even yung sa brain stimulation. Kasi syempre nagde-degenerate yan. So, yung ba minsan hindi ka nakakapag-isip or marami ka nang iniisip or Walang patong-patong. focus. Yan. So, pwede rin ma-stimulate. So, minsan, di ba, makita nyo may mga nilalagay ng mga TENS para lang ma-stimulate yun. Hindi ka naman kinukuryente nun. Kasi, ang ginagamit naman talaga is your biostatic. Yung kung ano Sarili yung, mong- ano lang natin, yung frequency natin na 0.00 milliampere. So, gano'n naman. Kasi otherwise, kung gagamitin talagang voltahe, baka nang-side ka na. Na parang yung ano ba, electric chair. Hindi naman gano'n. So, ang ginagamit naman talaga ng mga bioresonance ngayon, yung bioelectromagnetic therapy, ng mga physiotherapy na ginagamit, is really yung tense lang ng katawan natin. Even yung mga kailangan lang talaga ng voltahe ng katawan natin. So, kaya specifically, ang maganda nito, it can goes with your daily life. It can goes with your medications, kung may mga medications ka. Even kung halimbawa may mga implant. So, naiiwasan. So, hindi naman dun tinututok. So, hinahanap yung ibang part kasi related naman yung mga part natin dun sa organs natin. Kahit halimbawa, natitira mo sa iyo, yung paa mo lang talampakan, pwede dun lang mag-concentrate. So, related naman yung certain organs. It will help a lot. So safe to say, Doc, na yung frequency medicine for all siya. Okay. Anong edad, Dok, kung pwedeng mag-start na nitong frequency medicine or yung mga therapies na binanggit niyo po? Actually, ang sinasabi naman talaga is about, parang mga 3 years old and above. Pero merong may kami nakita kasi yung mga baby, di ba, yung mga pagpinanganak, ginagamitan din nila ng frequency. Inainit, di ba, ini-incubate nila. Yan, so therapy din yan. Therapy na naiiwan. So, ganun. Basta kailangan lang na maibalik yung vibration, yung wave, yung init uli ng katawan, yung frequency. Yan, pwede naman. Pero kung halimbawa, gusto mo lang ma-maintain yung health mo, hindi naman kailangan araw-araw. Yes. But at least once a week o once a month, meron ka lang, para ka lang kung sasakyan, parang tune up mo lang yung katawan mo. O, diba? Nire-rewire. Kaya siya therapy lang. Para hindi kung kailan naman talagang grabing-grabe ng babagsak na yung sakyan. Kaya minsan, napapamahal. So it's Tama. part of the holistic medicine. So yung mga medyo kumakalakalampag na or yung medyo may mga aray. So pag may mga ganong aray, you can naman, at least Preventive mga preventive maintenance. yung frequency medicine. You can choose naman different therapies na pwede sa inyo kung saan kayo nare-relax. Kaya lang syempre yung future ng medicines ngayon at kahit kami mga doktor, ang hinahanap talaga namin yung efficient and effective at mabilis. Lalo yung mga pasyente ngayon, ayaw na matagal na ilang balik na. Tsaka, Dok, yung yung natatarget na yung maraming parte ng maraming problema, hindi yung kailangan pa nila itry yung iba-iba. Ako, sa tagal ko na, I've been in rehab and physiotherapy kami. Ay, talaga naman ako every year in, year out. Pumupunta talaga ako sa mga conferences looking for the best mga therapies talaga sa, yan, ganun. Minsan naiinggit ka talaga. Although may mga kamahalan yung mga top of the line. Pero pag nakita mo talaga na, ay sana meron akong gano'n. Kasi makakatulong ka. Hindi naman yung purpose mo is yung sarili mo lang na masatisfy. Hindi ka naman nagsishopping lang eh. So kaya nga nitong recently na talaga namang, kaya panay ang ikot ko kasi nakita ko talaga to, hindi talaga ako makatulog. Kasi yung mga marami kong machine, parang makukompress mo na into one. Na parang meron ka ng 6-in-1 therapy. Na Advanced na siya. hindi mo ka lang gamitin to, lipat ka na naman dito. True. Kasi Dok, kada bukas na isang naman. therapy parang tumatagal. Kunwari, 30 minutes, tapos lilipat ka na naman, isang therapy. Correct. Yung etong recent mo, Dok, andun na siya in Yes, one. so parang All in 6. one. Actually, ang tawag ko nga 8-in-1. Wow. Kasi after 8-in-1. nung 6, yung mga machine lang, para meron ka ng
ng 3 kasamang acupuncturist. May Ah. inuwi ka ng acupressurist. Yung mga yung mga Opo. nag-acupressure. And para kami sinamang Cairo kasi yung mga buto mong nabobone set. Alam mo, sinasabi ko nga, nung tinatry ko muna din. I Opo. need to undergo yung sistema kasi malay mo naman kasi syempre kailangan mong gagamitin sa True, pasyente. no. So I tried it talaga. Sabi ko nga, on my second, hindi ko sinasabi din yung mga hidden. Minsan nga napopost ko yan sa my day ko, my story ko na minsan, I'm suffering silently. Yung mga doktor na halimbawa nakaupo ka matagal, merong mga back pain na hindi talaga nawawala. Yan talaga issue ko. So sabi ko, siguro naku, pag na-address to, naku talagang bukas sa bukas. Dahil Bibili ganun. na. So talaga naman true and na para ka lang nagdahilan. So ito yung hinahanap namin nung mga kasama ko ng mga medical practitioner, iba-iba to. Yung iba kasi ang hanap lang beauty, Opo. iba mga aesthetic ng mga Yes. friends ko. Ayan. Yung sila doktora kasama ko. Yung iba naman ang hanap lang naman is for pain. Yung iba naman talaga namang ma-improve. Relaxation. Oo. Or yung iba talaga namang for ano naman yung improvement na kasama ng ibang treatment nila. Oo. Natutuwa ka talaga kasi kung ano yung kailangan ng katawan mo, yun na ibinibigay niya. So, ano yung mga specific conditions na napaggamitan na ng isang, sabihin natin, isang frequency medicine na therapy po, na natulungan yung isang pasyente na to? Anong condition, Doc, yung mga... Number 1, yung mga, halimbawa, yung mga babae, yung mga sciatica. Yung mga dito, yan, mga talagang parang mga fibromyalgia. Frozen shoulder, parang mani-mani Ay, lang yung frozen shoulder. Lalo ito, stress din kasi ito lagi. Okay. Minsan stress yan, emotions dito. Yun ang laging dinaday. Makita mo talagang pag yung mga tinrate ko talaga na kumukurba yung likod. Parang bukol-bukol yung mga likod. Yan, natutulungan niya. Sabi ko nga, yung frozen shoulder, naku, peanut lang talaga. So sabi ko, nagulat. Tapos even yung mga scoliosis. Talaga. Oo, meron nga akong isang dumating sa akin, nag-gym. May fracture talaga. Talagang hindi magkapantay. Ayaw pa nga niyang gawin. So talagang chinaga ko siya in 40 in an hour. Talaga nung umangat, pumantay yun. Tapos nung lumalakad siya, pantay na rito. So yung mga babae may problema sa pain and bone, yung mga ganun. Meron nga kami na-align talaga. Yung talaga nung, alam mo yung gumanon na, pumurba na. Curve talaga. Ako minsan na-amaze talaga with the technology. Opo. Even in the adventist dito sa medicine, na talagang sabi ko, meron na palang mga ganito. Tapos ko, natutuwa ako kasi even yung mga halimbawa 6 years ng mga Problem. pain sa bone issues, yung mga pain nilang iniinda, yung mga hindi makaupo, hindi makaluhod. Oo, meron tayong ganun. Meron nga dinala sa amin ng kapatid na nakita nila na talagang iniinda yun. Sabi, sumama ka na sa amin. Alam mo bang talagang yun, kasi hindi na siya halos makaluhod, hindi siya makaupo. Talagang nagdadala siya ng maraming unan. So, yun, talaga namang tsatsagain mo lang talaga bilang medical practitioner. So, yung pain niya. Nais naman yun in 40 minutes. Talagang 40 minutes hinahanap lang. niya yung pain. Sabi niya, saan na nagpunta? Sabi ko, huwag niyo na pong hanapin. Oo, baka bumalik. Makita. Kasi sabi ko, talaga alam mo yung aliwalas ng mukha niya. Opo. Even yung mukha nila magaganda kasi nawala yung pain. Ang akala mo sa simula lang yung, syempre talaga namang may pain during ginagawa siya. Opo. Pero maganda. Ang maganda nito is walang pressure. Wala siyang mga i-inject, non-invasive, yung mga Okay, ganon. mga So ganon. talaga namang, and of course, talaga namang minsan yung hindi namin nakikita, halimbawa hindi nakikita sa regular diagnosis, siya mismo yung naghahanap kung saan yung may mga Areas. points, mga meridian points na talagang Galing. kailangan tutukan. Machine. And yun, tinututukan talagang siya na yung and then hindi ka hirap. Ang maganda nito is even yung mga relaxation, na mga natututukan. And even yung mga intimacy for mga reproductive organs ng male and female. Opo. Yun. So kaya yung mga pain talagang parang simple lang. Kaya nga kasi nakita ko na yung worst eh. Nakita ko na kapag treat ako talaga ng mga worst na talaga may mga fracture na matagal na. Minsan tinanggihan na ng kanilang ortho kasi may edad na. Ako naman matyaga kami. So ganyan. Even yung aming isang stroke cases na talaga namang nawala na ng pag-asa, talagang gano'n. Talagang makita mong na-lip niya yung gano'n. So talagang kami, before and after, talagang binibideo talaga namin na hindi mawala kasi makikita mo talagang yung hindi, alam mo mga babae na hindi makapaglagay ng brasier nila. Yeah. Oo. Yung mga Yun ang ganun sa problema likod. nila.
meron kaming gano'n na mga 60, 70 years old na talaga naman nagaganyan nakakawit. Even ito, kita nyo yung likod ko. Pag tinignan nyo po sa camera, kita nyo ito yung test na dapat nag-aabot yan na nakakapagpalakpak kayo. Pag hindi nyo naabot yan, that means may problema yung mga bone alignment din nyo. Kaya pa naman. Kaya pa. Mga Kaya bone- pa. Oo. So, yan yung Pwede, ano, pwede. test namin. Yung kabila Kaya lang, Dok, hindi. Oo. Kailangan ito papalakpak. kanan. Papalakpak mo. Oo. Yung kabila, ang masakit. Hindi lang yung So abot. kaya yun ang test namin. Pag may mga edad na talaga ang lalayo, sinusukat din namin yan kung gaano kalayo at before and Pati after. flexibility. Pero Doc, how about dun sa mga nag-undergo po sa, for example, chemotherapy? Pwede ba sila na mag-undergo din po sa mga ganitong therapy? Hand in hand po yung... Yes, so yun ang maganda kasi alam mo, nagte-therapy sila or nagkikimo, may mga medications or may mga cancer cases. So nagpo-focus lang kami doon sa portion na wala. So naisasabay siya. Kaya nga, ang ganda-ganda kasi pwede siyang i-complement Opo. with other treatments. Marunong siya mag-adjust. So kaya meron niya kami halimbawa breast and then we concentrate on the lower part lang dito sa may Galing. butt going down. So talaga namang improve na improve siya. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, bitin nga eh. Parang ganon. Lahat na nagsasabi talaga. Kaya ako, even ako, parang nakatry lang ako ng 3 and then even yung energy na binigay sa akin. Alam mo, ginawa ko to test it. Talagang tinanggal ko lahat yung mga iniinom ko. Yung mga, even my vitamins. Ang baon ko lang for the 1 month trips and ikot ko na panay ang lakad, panay ang stressful activities, yan lang. Talagang sabi ko, there's future. Dok, last na lang yung sa affordability ng treatment. Affordable ba para sa mga kasambahay? Yan ang maganda kasi nga, nung ako napunta, akala ko naman talagang super mahal kasi ang dami ko nung yung tinry, iba yung mga treatments in rehab. Kami nasa rehab. And only to find out talaga na hindi siya mahal kasi just imagine, makukuha mo yung 6 na treatments in one physiotherapy. And even, kahit pagsama-samahin yun, nakaano ka pa, discounted pa rin talaga. Alam, half the price o 1/4 pa nga ng price. Kaya yung iba nga namin na kumuha ba ng package, they get yung talagang 10 na treatments. Aba, gusto na, nakapili na uli sa kanilang regular every week treatment sa June. Kaya busy-busy yung aming physiotherapy programs na hanggang June. Nakapulibog po kami araw-araw. So, hindi ko nga malaman. Wow. Kaya talaga namang nakakatuwa. Kasi talagang even yung lahat ng staff namin, house, pinag-train ko talaga ng na para maganda. And then, maganda naman to, you are, supported by the company. And even yung mga therapists sila, licensed therapists sila, nakatutok talaga for us. And even ako po, nag-training talaga naman, I need to hurdle yung exam, oral, and yung practical at my age. Talaga naman kahit alam mo, kailangan mo ma-hurdle. Kaya nakakuha ko ng maraming pasyente. Talaga natutuwa. Sabi ko, pwede pa. Oo, kaya pa naman. Ay, ang hihigpit naman. Nakita mo talaga. So talagang gano'n. Kasi syempre buhay yan and therapy. Tama. So true enough naman, magaganda babalik. Sabi ko nga, tama yung sinabi ni Einstein, the future of medicine is frequency medicine. Ayan. So, maganda rin na magpapunta kayo sa mga doctors nyo. Specifically, Doc, no, yung mga doctors na meron din na mga ganitong Correct. klaseng therapies Oo. para din makapagpa-check kayo kung kailangan nyo ba Correct. yung And therapy. besides, rin naman, ini-evaluate naman din po yan. May mga medical evaluations naman. Hindi naman talagang gusto mo na Agad sumala therapy na ka parang na. spa lang. Ganun. Hindi. Kailangan nyo po mag-undergo ng certain review ng evaluation, medical laboratories and everything. So, tinitest din po namin. And then kami binavalidate namin bago kayo mag-undergo para tumama yung frequency kung kayo by AM or PM. Or minsan makaka-out of tune na kayo, wala ng signal. lang. Gagawin po May namin. evaluation. Yan, holistic approach, no, Doc, sa ating health and wellness. Ito naman po, no, Doc, meron tayong social media questions. Galing po kay Rhea Domingo. Good day po, Doc Bunny. Ano po kayang magandang kainin kapag po anemic? Nakakatulog naman na po ako ng maayos at may mga iniinom na supplements. Kaso yung pamumutla po ng balat ko, wala pa pong improvement. Madalas din po akong mahilo. 34 years old po ako. Thank you so much po sa pagsagot. Naku kay Rhea, at least natutulungan ka ng mga activities mo, lifestyle, nakakatulog and everything. Pero minsan baka nalilimutan mo kasi minsan may yung anemia, minsan yung B-complex nalilimutan yon. So baka wala yung sa supplement mo. Kasi ang iniisip natin pag ganon, anemia, iron lang.
Hindi natin may mga pernicious anemia, B12 pala yung kulang. So, i-check mo yan. Or kung hindi naman, minsan baka naman kagaya nito, baka kailangan mo lang ma-stimulate. Kaya yung balat mo hindi nagre-replicate. Baka hindi na nag-uusap-usap yung mga cells mo na kailangan palang gumanda, dumali yung dugo mo. So, kailangan mo ma-stimulate. Kailangan mo maayos yung frequency para sumunod. Kasi minsan kahit meron tayong iniinom, yun din ang ginagawang tulong sa mga supplement, medication na pag hindi gumagana. So kailangan mo lang din even hydrogen infusion, yung mga airwave therapy yun. Pwedeng tulong sa urea. Oh. Ayun. Ito naman po, Doc, another question from Elena de la Cruz. Doc, ano po kayang magagandang combination ng fruits na makakatulong pong magpataas ng immune system para sa 11 years old? Maselan din po sa pagkain ng aking anak. Hirap na po kaming pakainin siya ng gulay. Salamat po sa inyong payo. God bless po. Ayan, ako kay Nanay Elena. Kung 11 years old yan, pwede po yung mga orange at saka red. Pwede yung kusin yung immune system mapaganda. Or kung hindi naman, you go for certain yung mga meron na po mga available mga supplementation na like yung gaya sa nanay, you can add it sa fruits, yung for immune system, yung mga colostrum. Or meron na pong available na ganyan. Pwede nyo po isama yan. Or the probiotics. So meron na po magandang pwede. Kasi kung hirap, na siyempre pag nakikita na yung gulay. So you practice yung good smoothies. So i-check nyo po doon sa Doc Bunny's Kitchen. Meron po ako doon mga pinos na mga recipe na matutuwa kayo kasi pinagsama-sama natin yung mga beets, and then oranges, lemon, mga ganyan. Or mga reds lahat, yung pakwan, the beets, and even yung red cabbage. Oo, yung violet, yung ganyan. So Yes. sinama-sama ko po yan. Napakasarap. So, kaya matutuwa kayo kasi pinupost ko na po yung mga ingredients at recipe para iba-iba, para makakain ng rainbow yung anak niyo. Doc, another question naman po from Patricia Marie. Magandang araw po. Question lang po sana kung ano po kaya magandang meal plan para po sa may kidney disease. Para po sana sa 55 years old. Thank you po, or thank you so much po sa advice. Ayan, para po kay Patricia Bay, for sure, kung problema niyo po yung inyong bato, kasi minsan baka tumataas yung uric acid or hindi proteinuria. So be sure wala po kayong mga protein. Ayan, even yung mga gulay, kailangan mag-focus kayo sa mga greens and then yung mga yellow. Huwag po yung masyadong mataas yung mga potassium and mga ganun. So, alisin nyo po yung mga proteins like yung mga legumes. So, pero the rest, pwede po like yung mga beans, mga peanuts, mga munggo, yan, tatanggalin nyo. Even yung po mga uric acid magnet. Yung mga may magnet like potato, patatas, talong, okra, kamatis, bell pepper, and strawberry. Ayan, so hindi po siya real strawberry. Yung po yung kamag-anak, hindi siya cranberry yan. Yeah. Hindi po ganun yung Blueberry. strawberry. So magnet siya ng uric acid. So yan po ang i-avoid nyo and all the rest pwede po sa inyo. Okay. Perfect. Thank you so much po, Doc Bunny Bernardo. Doc, sa mga gusto pong kumonsulta, pong bumisita sa inyong clinic, saan po ba sila pwedeng pumunta or kumontak? Ayan, nako, thank you po. Para po doon sa mga gustong bumisita, ayan, pwede niyo pong hanapin yung nagawa po kami ng maliban doon sa Doc Bunny Nature's Link. Meron na po doon portion na pwede kayong kasi nga po maraming pumipila doon sa therapy ngayon. Medyo pinagkakaguluhan Kasi syempre yung mga kwento-kwento, ayan. Pila na nga din ako, Doc. Pila hanggang June. Oo, pero loobin po, dinadalangin namin magkaroon kami ng isa pa para kasi isang machine, 2 beds agad yon equivalent. So kaya lang kami mag-a-adjust. Bukang sa labas na ako magki-clinic. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan.